Go. Good day, my name is Chris Polargin and today we will perform bed bath, shampooing, and oral care. The materials needed are bath towel, basin, water, and a cup, toothbrush, toothpaste, gloves, alcohol, and powder. So first, we will identify the patient and provide privacy. Sir, may I know your name and your birthday po? It's December 20. And check ko lang po yung wristband ninyo. Okay, tama naman po. So, sir, for this session po, kailangan po alisin yung top ninyo, yung damit ninyo, if okay lang po. Okay, assist ko po kayo, sir, sa top po. Okay. Assist ko rin po kayo, sir, sa pag-alis ng damit. Bilang po natin dito. Okay, sige po, sir, bayan na po walang higa ulit. Balik po na rin po ito. Unang klase delineation, sir, is yung mukha niyo po. So, pag ako lang ito, bath towel. Unang pupunasan, sir, yung mata niyo po, pakipikit na lang po. Next po, sir, yung mukha niyo po, pakipikit pa rin po ng mata. So next po is yung option po, pakilabas nyo po ang ayos nyo. So, yung ano po mo. Ang taas lang po. Ano po? Upper arm po. Yung kabila naman po, sir, pakilabas po nito. Ako na po yung lower namin. So yung upper arm namin. Nasa ko naman. Hindi pa suko naman. Balik sa loob. Next naman po, sir, yung chest and abdomen area po. Mabasa lang po. Okay, pinasang ko na po yung chest niyo.
Sir, tanong ko lang po kung kaya niyo na po bang linisin yung private area niyo po ng mag-isa. Pakistan na lang po ako niyo. Sige po, sir, pag-ilis na po. Ayun po. Okay, so, yung next naman po is yung back po ninyo. So, alalahan po kayo na mag-side. Hindi po, sir. Side po tayo. Forward na po. Ito po, sir. Try ko lang. Ito, sir, pwede na po yan. So, next naman po, sir, i-shampoo ko po kayo. I-alinisin po natin yung sabok nito. So, hindi po tayong ante. Ito po ang ante. Nalagay ko lang po yung una sa inyo. Dito. Dito lang po sa may ano. Dito ako labas na yun. Walang po ako ng shampoo. Mandawan ko na po. Kulang po kayo. Kulang po yung niya. So, ngayon po.
oral care nyo naman po, tutugdasin ko po kayo. So, dun siya po muna yung okay. I-drawing po dito. Okay sir, so yung sides po muna. Yung sobrang side naman po. Ay, so yung na naman po. And circular motion po. Okay, so ako yung sa dila. Ito yung sumbang dila niya i-push yung kanina. Okay, so po. Rinse lang po ulit. Gargling po para na ulit rinse. Mas okay na po sir. Pero po sir. Nasa ng bati mo. Okay, so pwede nyo na po isot yung gamit niyo po. Tapos mo po yung kamay niyo. Sir, pwede niyo po yung mag-amot. Gusto niyo po ba ng massage or para sa last po, gusto niyo po ba ng massage? Ako. Sige po. So, talikod na lang po kayo sir. Dapat na yung massage ko po yan. Comfortable naman po ba kayo sir? So ano po ba ang gusto nyo gamitin? Lotion or powder po? Powder. Hindi lang po ang powder. Sige po, pwede na po yung bumalik sa focus natin. Okay. So after the procedure, document the time, the date, and the findings if applicable, and reassess the patient if he is comfortable or had any issues while the procedure. Good day, my name is Chris Potajin, and today I will perform bed to chair transferring. First, we will identify the patient. Sir, what's your name po? James. Kailan po yung birthday mo? Saturday. Check lang po yung household mo. So ngayon po sir, ililipat ko po kayo sa chair po, iupo po kayo. So check ko lang po sir kung saan pong side ng katawan yung mas malakas. So paki-push na lang po yung ano. Sa kabila po. Okay, so mahina po yan. So mag-provide muna po ako ng perluisig mo sir. After I gather the equipment, I will assist the patient to sit down to the bed. Hindi po sir, tulong ko po kayo ng muna. Sir, pagbilang ko po ng 3, i-upo nyo lang din po yung sarili nyo. Okay. 1, 2, 3. Pagkatapos ko po yung po sir,
ilalagay ko lang po itong belt sa inyo para matulungan ko po kayo tumayo at malipat ko po kayo sa chair na po. Sir, lagay ko lang po yung para di po kayo mag-dress sa taas. Sir, lagay ko lang po yung paano sa gitna ng mga paa ko, sir, para hindi po tayo makapag-balance. Sige po, pagbilang ko po ng tatlo, sir, i-tayo nyo na po yung sarili nyo, tsaka dahil po. Okay, so 1, 2, 3. Now, I will perform chair-to-bed transferring. Okay, sir, so ngayon naman po, tutulungan ko po kayong bumalik sa bed niyo po. Okay? Gather the equipment. Bato po yung kamay niyo, sir. Same position from the first procedure. Pagbiro po tatlo, sir, tayo ulit po kayo. 1, 2, 3, 4. Ano po, sir, lagay niyo po sa bibig mo. Po, sir, pagbilang po ang tatlo. 1, 2, 3. After the patient is lying down on the bed, I will put on the side railings of the bed and increase the bed height and make sure the patient is comfortable. Good day, my name is Chris Podolgin and today we will perform cold compress. First, we will identify the patient. Sir, what's your name po? Yes, sir. Kailan po yung birthday niyo? August 14. First mo check yung voice button. After identifying the patient, provide privacy. After providing privacy, explain the procedure to the patient. Sir, ngayon po, ang gagawin po natin ay cold compress para mabawasan po yung pamamaga at yung sakit na nararamdaman niyo po. Okay lang po. Okay. We will put ice on the ice bag. After putting ice on the ice bag, we will instruct the patient on the procedure that we will be done. Sir, so ngayon po yung mag-cold compress po tayo para mabawasan po yung pamamaga at yung sakit na nararamdaman niyo po sa sugat po ninyo. Okay lang po. Okay. Sige po, sir, pakihawak na lang po ng cold compress. Leave the cold compress for 20 minutes and observe every 5 minutes if there are any irritations on the skin and assess the patient. And now we will perform hot compress. After identifying the patient and providing privacy, explain the purpose of hot compress to the patient. So sir, ngayon po ang gagawin natin ay hot compress po para ma-increase po yung blood flow sa katawan nyo at gumaling po yung sugat na nasa skin nyo po.
Put hot water on the hot compress bag. Cover the hot compress bag in any towel that's available. Instruct the patient on how to perform and on how to place the hot compress on the skin. Sir, so okay po sir, ilalagay lang po natin yung hot compress bag sa inyo para maintis po yung blood flow sa kitchen mo po. Hawakan na lang po. Leave for 20 minutes and observe every 5 minutes if there are any irritations and assess the patient, assuming that 20 minutes have passed. Assess the skin of the patient and the pain level of the patient and document any findings.